umusbong na siya, that's the time nag-quit na ako. Tawag ako kay paring Frank. Frank, ano ba yung, paano ko madidistinguish kung mag-quit na ako dito? Sabi niya, kapag times 2, times 3 mo na, alisan mo na yan. Ang nangyari talaga kasi dyan kay TPC is yung kapatid ko, yung nag-reach out sa kanya. Kinat niya ngayon, napansin mo. Nung na-meet pa nga namin si TPC, pare, pinakita niya yung inbox niya. Grabe, sobrang wild. Feeling ko hindi. Kalaban tayo dito, pare. Parang gano'n yung nilalaban ko nga, pare, yung ano natin yung sariling atin, pare. Kagaya ni Frank, pare, di ba? More than a decade na sila, di ba? So, ganun kalala yung work na need mong i-dedicate bago siya magbunga. Kung kaya kong bilhin, pare, yung mundo, hinihiling ko niya rin nanay ko, gusto ko ng earth, gusto ko ng kung kaya ko lang parang bilhin yon tapos ibigay sa kanya, ayun yung first mission ko. Welcome back to the B2G Podcast. I'm your host, Luis Ortega. For today's guest, pupunta muna tayo sa mundo ng Filipino local brands. Let's be honest, majority of the time, ang suot ng general population ng mga footwear brands ay Nike, Birkenstock, Crocs, Puma. Pero what if you can find a locally made Filipino footwear that has a great quality, if not better? Would you support them? This guy is the founder of Culture Holds Currency, also known as CHC, na nagpro-produce na banger na clogs at sandals. Welcome to the B2G Podcast, Mr. J. Brian Santiago. Welcome Thank to the you, podcast. brother. So, thank you, B2G Podcast, for inviting me here. Medyo kinakabahan pa talaga ako kasi, pare, first podcast ko to na lalapagan eh. Pleasure. And sobrang na-appreciate ko, pare, na naimbitahan ako dito sa podcast na to. So, thank you guys, thank you. No problem, bro. And siguro bigyan lang sila natin ng backstory kung paano din tayo nagkakilala kasi medyo weird lang yung actually parang coincidence lang, nagtagpo lang kami dun sa takoyaki shop. Pero bigyan mo kami ng backstory, bro. Paano ba tayo nagtagpo? Love trip yun, love trip. Love trip talaga yun kasi podcast yun nila Bugoy na Koy Koy. So, umattend din ako. Tapos, nagutom kami nung kabarkada ko, yung kasama ko doon. So, bumili kami ng takoyaki. Tapos kaya, nung pagbili namin ng takoyaki, paglingon ko sa kaliwa ko to, ay putay, nakilala ko to Sabi ko, kilala ko to Tapos, ang ginawa ko, syempre, bilang in-approach ko agad siya, di ba? In-approach agad kita, sabi ko, hey man, ikaw ba yung si B2G? Sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, oh bro, ako yun. Tapos yun, ang ginawa ko agad sa kanya nun is, kinuha ko yung IG niya, tapos pinakita ko yung binibenta kong product. Ganun agad, rekta benta agad nung ko sa kanya. Pinakita ko sa kanya, tapos yun, eto na. And guys, actually, to prove na masasabi kong quality, base sa mga nakita kong reviews, actually, sabi ko sa kanya, nag-approach siya na magbibigay daw sila sa amin, pero sabi ko hindi. Para sa podcast, gusto kong mag-order para makita ko talaga yung quality without any bias. So bro, nasa na ba yung in-order ko? Siya mismo magde-deliver Ito na mismo yung delivery, pare. So, ayan yung order ni brother natin. Ayan. So bro, tignan muna natin yung nakuha kong mga order. Woo! Sweet clogs. Alam nyo naman, base sa mga pormahan ko din, fit na fit to and sobrang magagamit ko to. But thank you, brother. Thank you. Thank you sa pag-support, syempre. Sobrang yan. Pero bro, let's give context to the audience muna. Ang podcast namin is Boys to Gentlemen. Basically, journey lang namin to along the way para sa mga younger generation. So gusto ko lang malaman, before mo to na binibuild yung brand mo as CHC, sino ba si J. Brian Santiago? Ano bang background mo? Ano ba, business owner ka na ba before? Ano bang nangyari sa'yo before? Siguro kung babalikan natin noon, before pa yung CHC. Kasi before pa talaga yung CHC na yan, may na akong business noon na thrifted na jackets, yung mga second hand, then yung mga second hand din na sapatos, which is yung CHC Kicks naman. Okay. Nandoon na talaga yung CHC noon pa man. So kung babalikan natin yung J. Brian, siya pare yung pinaka madiskarte tsaka pinaka dedicated na taong makikilala mo For me kung kasi siya yung lalaki pare sa opisina kasi nag-i-opisina rin ako nung before corporate. From corporate world na nagtatry side hustle. Nag-side hustle lang din ako nun. So kung si J. Brian pare yung laging may sideline. Siya yung taong ganun pre. Kasi
lumaki ko sa Tondo eh. Ang stereotype kasi sa Tondo, puro away eh, di ba? Yup. Pero ang hindi nila alam, lahat ng tao doon, kahit lumingon ka kaliwat kanan, lahat Diskarte. sila gusto nilang magkaroon, kahit katiting na pera, pre, dumidiskarte sila. So, ganun na ako, simula bata pa. Kaya yung J. Bryan, before pa talaga yung brand na CHC, wala, puro sideline. Kada may kumakatok na opportunity na pwede ko i-resell to nakukuha ko ng mababa, pwede ko ibenta ng mahal, nakita ko sa market mahal, gagawin ko yun. Ako yung nag-i-stand out dun sa opisina na laging may binibenta May basically. binibenta. Yeah, ganun akong klaseng Kasi even ako bro, galing din ako sa nag-call center ako before. Meron talagang yung mga mommy diyan na dumidiskarte Yeah, palagi ng totoo, pagkain, totoo. di ba, bro? So, even ikaw pala yung version mo nun. Pero galing kang Tondo, pero paano ka napunta sa corporate world? From Tondo kasi, ginapang talaga kasi kami ng parents namin. Makapag-aral. Makapag-aral. Sobrang doon talaga sila nakafocus Okay. na masuportahan yung pag-aaral namin. So, from Tondo, nag-college kami sa okay din na university. Lahat kami nakapag-college, nakagraduate. Tapos, nung nakapag-work, nakabili lang din ng property dyan sa Imus. Tapos, doon na kami tumira. Siyempre, of course, gusto nating ng tahimik na, di ba? Hindi tayo Change manana- of Oo, environment. Yeah. Ayun talaga yung kailangan doon. Kaya nung may time na may kapasidad na kami nung kapatid ko na makaalis na rin talaga doon sa Tondo, ginawa na agad talaga namin. Pero bro, ano naman yung masasabi mong, from corporate world, nakapag-ipon, and then right now, full-time mo na ba itong ginagawa as an entrepreneur? Nagbe-business ka lang ba pure ngayon? Yeah, actually, ang natatandaan ko, nag-resign ako noon January 2024. Last year lang. Yeah, so ngayon magto 2 years na siya. Okay. 2 years na akong unemployed ngayon. Mainly focus na dyan sa binibenta kong anak lags. Eto bro, kasi I think this is one of the biggest misconception ng mga tao is yung resign na lang ako sa work tapos start ako ng business. Yung puhunan nila parang fixed lang. Kunyari, I have to meron akong puhunan na 50K. Tapos wala nang active income na pumapasok. So sa iyo ba would you say na ini-start mo na yung business para may pumapasok pa din na active income at mapupundar mo pa lang siya saka ka lang nag-quit, or did you ipon then lump sum quit? Ano bang ginawa mong strategy doon? Napakagandang tanong niya, no? Kasi marami talagang mabubuksan yung isip dito sa ganitong diskarte. May mga nakikita nga rin akong ganyang diskarte na nag-ipon sila, nag-quit, yung ipon nila ginamit nila sa business. Pero iba yung sa akin eh. Kasi habang nag-work ako noon, dalawa na yung business ko. Yung CHC Thrift, tas yung CHC Kicks. So, yung nagpupundar nung negosyo kong yun, yung day job ko. Day job. Yep. So, kahit magkanda leche-leche, pare, matatag yung ko. Kasi, ayun yung nagpupundar sa akin eh. Ang ganda pa ng sahod ko. Yup. Kasi HR yung position ko noon. Hindi na ako call center eh. From call center, nag-jump agad ako into HR. Nandoon na yung mga ka-work ko doon, pare, graduate na ng UST, UP. Ang lalakas nung mga ako graduate ako seaman, pare. Hindi pa HR yung course ko na tinapos. So paano ka nakapasok ng as an HR? Na talaga, sa energy mo na, yung the Experience way mo ka na na magsalita, more on ganun na Okay. siya. Tapos, yung time pa na yun, na yung, tinanong ko yun dun sa interviewer ko nung naka-close ko na. Sabi ko, ma'am, parang, bakit ako ganon? Nakatingin daw sila kasi sa personality. Yung skills kasi natuturo na yan eh. Exactly. Di ba? Yung personality, yung willingness ng tao para matuto. Di ba? Rare Ayun yan. yung hinahanap nila. Yup. Yung ganon. Okay. So sa iyo ang naging diskarte mo. And bro, masasabi ko din yung ginagawa mong 'yon. Meron kang naiisip mo din ba yung moment na parang okay, pumalpak man to, may day job pa din naman ako eh. Yeah. Hindi ako magugutom eh. Always yan, pare. Ayun lagi yung ko na kahit na if everything falls apart, dito sa 2 business ko na to, may day job ako, makakakain ako. Sabi kong ganun. Tapos, since ang sinusurvive ko lang naman nun is pang rent, nagsarili na kasi ko nun eh. Nag-rent na ako dyan sa Taguig Okay. para malapit ako dyan sa BGC. Okay. So, ako na talaga nagpe-prepare nung everyday na pagkain ko. Ang ginagawa ko pa niyan,
pag yung mga friends ko na chinat ko noon, alam nila to. Ang ginagawa ko nung pare, nagpapataya ako ng parang easy to. Sa loto, pero sa kanya, 3 numbers. Tapos, kunyari, tataya ka ng 100, ang premium mo, mga 10K, ganon. Ano ba yun? Similar ba sa wedding yan, gano'n? Di ko alam eh. Di ko alam eh. Pero may nag-offer lang sa akin naka-work na nakilala ko lang din siya dun sa HR ko na nagpapataya siya ng ganon. Tapos ang bakas ko doon pare, in every bet, you will have 30% of that. So, Okay. 100 pesos, may 30 na ako pare. 30 na. May 30 na ako. Magkano ulam pare? 60. O ilan yung napapataya ako sa sobrang dami kong chinachat. Okay. Kaya solve na yung pangkain ko nun. Ayun pa yung isa pang Diskarte mo na. diskarte ko nun. Ayun pa yung isa pang diskarte. So, kung aanuin natin talaga yung tanong na yun, mas marirecommend ko talaga na, kasi ayun yung nag-work for me eh, na Yup. habang ginagawa mo na yung brand, meron kang, may nagsusustain nung pangpuhunan mo ba? Yup. Kasi, sa umpisa pare, rough road talaga yan. Lahat uncertain. Walang sure pare. Wala talagang sure eh. So, it takes time bago yung brand mo umusbong. So, ang ginawa kong diskarte nun, nung umusbong na siya, that's the time na nag-quit na ako. Tawag ako kay paring Frank. Di ba? Ano na si Frank? Tawag ako kay Frank. Frank, ano ba yung, paano ko madidistinguish kung mag-quit na ako dito? Sabi ko sa kanya ganun, kung kailan ako mag-quit. So, sabi niya, kapag times 2, times 3 mo na, alisan mo na yan. Eh, nung time na yon, ito maalala nung kapatid ko to. Nung time na yon, November 2023, di ko makakalimutan yun, men. November, yung 11/11 na rush, pare. Okay, Doon kasi okay. yung time na nag-Shopee Yung mga na ako sale, eh. August sinimulan yung CHE, September nagbenta, October binuksan ko agad ng Shopee para mabilis yung transaction, hindi na magre-reply tong kapatid ko, add to cart, boom, check out, deliver, okay na agad. Ngayon, nung sinimulan namin yung pare, pagbatak ng 11/11, wild doll. As in, Umabot ba ng, 6 digits, 7 digits yung sales? 6 lang naman 6 ng time yun. digits, Pero okay. pare, 2 hours. 2 hours na duration ng time, worth 4 times ng sahod ko, men. Damn. 2 oras lang. Ayun yung nangyari nun. Kaya sabi ko, quit na to. And actually bro, kung makikita mo yung possibilities nun, maganda yung sinabi din sa'yo ni Frank kasi kung ang iniisip ko kagad doon, ikaw nga ngayon may ina-allocate ka na 9 to 5 work, paano kung 24/7 mo tong business mo? Yeah, totoo. Ano Isa pa yung rin mga yun. achieve mo? Actually, sinabi din niya yan. Buti na naalala ko yan na parang gantong oras pa nga lang, 2 to 4 hours nga lang yung naaalat ko nun. Pare kasi may day job pa ako eh. Pero ganito na yung kayang mangyari. Paano pa kaya kung finol time ko na to? Edi kung i-base ka sa numbers, times mo sa di mas malaki yung kaya mong magawa, di ba? Exactly. Kaya yun na yung nag-decide na ako nun. Exactly. And bro, I think yung kailangan din as an advice sa mga nanonood din na gusto mag-start ng business, I think yung kailangan din nilang is yung time ng risk eh. I think at your stage right now, kayang-kaya mo pa talaga mag-full risk. Dadating sa point na, kunyari, magkaanak ka na, more responsibilities ka na, may binubuhay ka na. Yan na yung time na kailangan calculated na yung mga risk mo eh. Pero ngayong, ano bang worst case scenario nito? Bumalik ako sa nanay ko, tumira ako doon. Totoo. Gawin mo na. Exactly. And bro, gusto kong bumalik saglit sa pinanggalingan mo from Tondo, right? Kasi ako, laking Caloocan din ako eh. Bago ako mapunta dito. Kangkalu. Mga batang Kangkalu. Mga batang Kangkalu. Sobrang ganun din, yung hustle culture doon. Yeah, Pero, curious ako, kasi ang mindset ko noon, oo, dumidiskarte yung mga tao dito. Pero kapag ginaya ko yung diskarte nyo, magiging kagaya nyo lang din ako. Parang meron akong, hindi ko alam pero meron akong ganung mindset na kailangan kong makaharap ng diskarte na umalis kagad dito. Kasi kapag nakalis ako dito, ano pa yung mga diskarte ng mga nasa taas sa akin? So, curious ako, sa iyo ba, nung nag-jump ka na kasi sabi mo lumipat kayo from Tondo to Imus eh. Paano ba nag-influence sa mga diskarte mo yung culture dun sa Tondo? Yeah, ganda rin ng tanong na yan. So, ang kinuha ko kasi doon is more on yung principle mo. Kasi kapag
tumira ka kasi doon sa Tondo, bawal talaga lalambot-lambot doon, pre. Pag titripan ka talaga, Okay. kung ayaw mong mapagtripan na malambot ka, huwag ka na lumabas ng bahay. Ganon kasi doon. So, yun yung nakuha kong mga traits na nabitbit ko hanggang ngayon. Yung mga ganon. Kasi parang kagaya mo, inisip mo na yung mga diskarte doon. Alam mo bang gayahin ko to, di ba? Parang ganon. Sa akin naman, yung spirit. More on yung spirit ng pagiging batang Tondo. Ayun yung binitbit ko. Actually, sobrang ano din yan eh. Kasi ngayon bro, even ngayon, nagkakabiruan kami kapag kunyari nasa BGC ka. Meron, sige, sasabihin ko na ito in public. Meron mga minsan na, yung mga, siyempre, yung buhay doon. Alam mo, the best part kasi kapag umangat ka na is meron ka something na i-compare eh. Tulad ngayon, makukumpare mo yung buhay mo ngayon sa Totoo. buhay ko sa Tondo. Ano, parang umaano na ngayon Pero dati sa Ganda. Tondo, kayang umaano Kasi minsan, kunyari, mapapagtripan lang namin, dudura kami dyan sa gilid. Duraan ko nga tong BGC na to. Masyado kayong maganda. Totoo. Batang kanggal pa din. Parang Mga yung, intrusive thoughts mo, no? I guess yung parang sinasabi mo is yung parang DNA mo, parang batang Tondo to. Yung parang yung principle na dinadala mo paangat is parang nakatatak sa'yo na galing ka sa Tondo, gano'n. Oo, Okay. talaga. Pero eto, gusto kong mag-jump sa brand nyo, sa CHC. So, from thrifted clothes, napunta ka sa mga jackets din. So, paano siya naging transition into locally made footwear brand na? Kasi medyo ano yan. Kasi ito, parang reselling to, di ba? Oo, totoo. May mga brand na existing dyan. So, i-resell mo na lang siya, di ba? Kumbaga, previously, yung mga yan, known brands na sila eh. Okay. So, ang gagawin mo na lang is, popromote mo yung known brands na yun, pipicturean mo ganyan. Ang main issue lang sa kanya is kailangan mo siyang linisin. Since second-hand item siya, need mo siyang picturean ng maganda, need mo siyang linisin yung sapatos, paputiin yung ilalim, kasi every detail counts eh. Yup. 'Di ba? Unlike dito sa dito sa Saklags, brand new na siya. From scratch. Kumbaga darating siya dun sa warehouse namin na na lalagyan, pupukulan mo na lang ng stick, check mo na lang kung tama ba yung size, pupukulan mo ng sticker sa loob, pupukulan mo ng card, that's it. Pack mo na lang, ship na. So, sa akin yung transition na ngayon, mas dumali siya actually. Okay. Mas dumali yung proseso niya eh. Ganon yung transition namin eh. Kasi, unlike dun, kasi basically pare sa mga ganyan, picture lang naman kasi talaga yung tinitinda mo eh. Yup. So, since picture yung tinitinda mo, hindi pa naman nila alam yung quality niya, hindi pa nila napipindot yan eh. Might as well, gandaan mo na yung picture mo, di ba? Yung output mo, gandaan mo na. Eh, dun sa thrifted jacket, pare, iba-iba yung item dyan. Yup. Di ba? Eh dito, same kulay lang. Mas madali ito. Picturean ko ng 10 tong tigkakulay, marami na akong pampost. Eto. Sobrang time consuming niya. I-steam mo pa. Tapos every time na magre-restock ka, pipicturean mo isa-isa. Kasi iba-ibang item siya eh. Tapos dito, mas dumali talaga siya sa akin. Ganun. Mas dumali yung process kasi nga from second hand, yung mga used na garments na, then ngayon nabawasan yung parang labor nyo. Pero I guess yung tanong ko is more on the product research side eh. So nag-test ba muna kayo for quality purposes? Ano ba yung mga ginawa nyong steps bago nyo ma-formulate, okay, ready na to sa market, tinda na natin to. Paano yung naging process nun? Kasi yung plugs kasi talaga, may existing na international brand na yan eh. Yup. 'Di ba? Tapos, tuwing maglalakad ka sa mga kalsada para simbahan, mall, banks, may nakaklugs at nakaklugs dyan or kaya slides eh, 'di ba? Yup. Tapos ngayon, ang naging formulation namin nun is order tayo, pero gamit muna. Gamitin muna natin. Test nyo muna. Kung papalag ba sa international standards. Kasi nonsense din na maglalabas tayong local brand, hindi naman susuntok din sa international yan, di ba? Tama. Di ba? Ganun yung formulation namin. From design, paggawa ng prototype, gamit namin dalawang magkapatid. Tsaka dyan sa mga pinsan ko. Gamit, Testing. feedback. Okay. Then mass release. Ganun ang nagiging namin. Okay.
So, during that, nagkaroon ba, ano ba yung mga biggest challenge nyo dyan? Kasi I would imagine, una kailangan kong humanap ng supplier, quality ng leather, or yung meron bang mga problema sa mga tahe. So, paano nyo inorganize yung ganun? Doon naman sa pag-organize ng ganun, since yung Marikina is known for their shoemaking capabilities, Yup. alam na nila yan eh. Ah, Alam na nila yung leather na para dyan. Alam din nila yung gagamitin nilang glue, gagamitin nilang rugby, may mga number kasi siya eh. So, ang ginawa na lang namin is more on communication dun sa mga sapatero okay. na sure po ba kayo okay to? Kasi nagtitiwala kami sa experience niya, pare. Kung makikita mo yung mga reels namin, di ba? 15 to 20 years of experience. Pare, grabe yung experience nila. So, ang best approach na lang talaga namin is i-communicate sa kanila ano yung gusto namin, ano ba yung tatagal ba to, then we test it out ourselves, tapos yun na, doon na siya na, nabubuo. Okay. So, parang sa, in your case, kayo yung pinaka nag-handle, ang nile-leverage nyo yung experience nila sa shoemaking, pero kayo yung parang face, market, brand, kayo yung buong siya bang para Exactly, ilabas doon sa market. Pero eto yung tanong ko din, bakit clogs? Bakit hindi sneakers? Bakit hindi sandals? Or I don't know. Bakit sa clogs kayo nagsimula? May dahilan mo yun? Sa clogs, kasi, ayun kasi yung hindi ko na papagandahin pa, papabulaklakin yung Ayun kasi yung ginamit ko nung time, di ba nasa Taguig ako? Nung time na dumalaw ako sa Cavite, since nakasapatos ako noon, nakaporma ako, wala akong dalang sandals. Nakita ko doon sa labas ng bahay namin, may clogs. May clogs ngayon, sinuot ko. Tapos, ayun yung ginamit ko nung nagpagupit ako. Tapos ngayon, na-experience ko, sabi ko, ay, ang ganda rin na ito ah. Alam mo yun, na parang stylish siya. Tapos, sobrang daling suotin kasi slip-on lang. Tapos, ready to go ka na. Eh, di ba, mostly sa ating mga lalaki, kapag dyan lang naman, bibili lang ng something sa grocery. Gusto natin yung basic lang eh, no? Di ba? Yung suot, sibat. Ganun lang tayo eh. Ganun lang tayo ka-simple, Tama. Kasimple, di ba? Tapos, nung nasuot ko siya first hand, sabi ko, sarap na ito suotin na. Ngayon, ito na yung pinaka nakakatawang kwento. Nung ginamit ko siya, nagandahan ako. Hindi ko pa siya naisip talaga nun pare na magtinda ako. Okay. Ngayon, tinanong ko dun sa kapatid ko, saan mo nakuha to? Sabi ko sa kanya ganon. Tapos, sabi niya, sa group lang daw. Sa group lang daw, and then pre-order system pa. Pre-order system pa nun, sabi ko. My God. Tapos pagkakita ko, wala kayong brand ah. Wala kayong brand. Ngayon, nung nakakuha ko yung info na yun, pre-order system, walang brand, pwedeng pumasok to ah. Ay nagad yun ang ting sa akin. Ngayon, naisip ko lang yun. So, hindi ko na siya pinukusan. Pwede to. Ganun lang. Naisip ko lang siya. Dumaan lang siya. Dumaan lang talaga siya. Tapos ngayon, nung time na yun, pare, bored ako. FB dating. Okay. FB dating, ganyan. Dapat ako bayaran ng neto, no? Marami na mag-FB dating pagkatapos ng kwentong to, no? Tapos, FB dating, board, may nakausap akong babae. Ngayon, yung babae na yun, tinanong ko syempre yung background niya. Ano yung work niya? Sabi niya, nag-work daw siya sa family business nila. Ano yung family business nyo? Ngayon, sabi niya, Marikina daw, shoemaking. Sabi ko, patingin nga ako. Pagka-send yung clogs. Okay. Pagka-send Sila pala yung yun. clogs. Pagka-send niya yung clogs, boom, sabi ko agad sa kanya, fuck, gumagawa sila. Chat ko agad to. Alas 2 na madaling araw yun, men. Alas 2 na madaling araw, hindi ko makakalimutan yun. Mga 2:30 yun, kausap ko yung babae na yun. Tapos, kakita ko, ay gagi, ito yung ginagamit ko. Set agad ako, puntahan ko siya. Ito yung kasi yung mostly kasi sa mga nag-FB dating, close-minded kayo eh. Ang hinahanap nyo lang kasi doon yung landi lang para yung pleasure. Close-minded kayo, hindi na kayo nagiging open sa iba pang opportunity. Mali mo yung kausap mo pala pare, editor pala yan, di ba? Tama. Pwede mong i-hire, pwedeng makatulong sa'yo. Wag puro di ba? Wag ganun lagi para yung naiisip mo na pag pumapasok ka sa ganun, kita mo yun sa akin. After namin
magkita, boom, ayun na. Wala na yung fling-fling na yan. Business partner na kami. Business na kayo. Yeah, and the rest is history, pare. Ito na. So, di ba? nagkatuloyan ba kayo niyang babae? Hindi. Ay, ba yung pinakamalaking tanong doon, no? Hindi. Wala na. Friends na lang din agad. Tapos, sabay business na agad. Di na kami ano rin doon sa part na ganun. Okay. Hindi na kami umabot doon. Pucha, from dating, naging business na lang talaga, no? Galing, di ba? Okay nga yun. Crazy, pare, di ba? Crazy. Pero bro, eto, nakita ko, nung nag-scroll ako sa main website nyo, nakita ko meron din kayong parang mga iba't ibang parang, I would say, tema ng, ng clogs. Gusto kong malaman yung ideation nitong design process. Paano ba kayo nag-aano dyan? Meron ba kayong main designer lang? Paano nyo ba, then approve ba to? Paano nyo siya, from ideation into release to the mass, paano nyo siya ginagawa? Sa amin, mainly, kasi sa team lang naman namin, maliit pa kasi yung team namin eh. Yeah. Mayabak lang ako sa social media, kala mo malaki, no? Pero maliit lang talaga yung team namin. So, sa deciding namin, andyan na papasok yung yung business partner ko na kapatid ko rin. Okay. Yan. Diyan na siya pumapasok. Ang nangyayari diyan, syempre, everyday ka nagsa-social media, di ba? Alam mo yung in sa hindi. So may mga other brands diyan na pumapatok na may mga designs na okay din, na okay. Ngayon, mostly ang pinaka-challenge lang sa amin is yung nakikita namin na yon is nakatatak siya sa either t-shirt, puro garments. Yeah, ngayon, okay. Paano namin ngayon mailalagay yung design sa shirts na yon doon sa clogs? F footwear siya di ba? So, doon nagkakaroon ng problema. Ngayon, ang gagawin namin, hanap kami ng graphic artist, kikwento ko yung na-visualize ko, kikwento ko yung pinasa sa akin ng kapatid ko na design, ipapatry namin na ilagay doon sa parang magkakaroon ng draft. Ano bang tawag sa ganun? Hindi. Yung parang yung makikita mo doon. Mock-up? Yeah, Okay. yun. Mock-up. Papagawan namin yung editor namin ng mock-up. Then ipapasa namin doon sa patero. Ngayon, doon na papasok yung sinabi ko kanina na lagi na kaming magka-communicate nung nag-handle ng mga sapatero. Kasi doon na yung magsisend na sila ng picture na ito yung design nito, ito yung possible na gamitin nating leather, ganyan. Tapos hanggang doon sa sinabi ko nga kanina na prototype gawa, tapos check namin. Yep. Tapos mass release na. Tapos ang lang doon, ang hindi naman talaga sure doon, pare, yung pinakasuntok sa buwan talaga doon is yung design. You'll never know which is which, di ba? Yep. Kung ano yung papatok talaga. So, every time na maggagawa kami ng design, walang sure. Hindi talaga sure to na ano lang talaga. Sugal lang, gano'n. Kung may sinabi niya maganda to sa clogs, tiningnan ko, nagandahan din ako. Pinakita ko sa tropa ko, nagandahan din. Okay na, may market na dito. Ganun lang kami mag-isip. Ang question ko nga dyan, bro, kasi na-imagine ko, lagi akong katabi ko lang yung mall dito and ito MNLA yung suot ko. Let's give MNLA as an example. Nakikita ko kasi sa kanila parang release tapos hindi na nila nire-release. Parang re-release. Parang release ko yan this time and then may stocks lang yan then bagong batch na naman. I guess sa inyo ba ganun din kabilis yung parang pwede yung maging from ideation to release? Pwede din ba kayong magkaroon ng mga team na ganun? Ganun ba yung kabilis nun or minsan ba sa mga design may complex, parang complexity na pumapasok kasi kailangan ng tahi dyan or something? Ganun din ba kayo or medyo mas matagal yung process nyo? Sa amin ngayon, hindi pa talaga namin ginagawa yung exclusive na release lang. Okay. Wala pa siya sa plan eh. Ang nangyayari kasi ngayon, hindi kami makapag-exclusive release kasi nauubos na rin talaga siya. Kasi yung, hindi pa nga siya exclusive, lagi nang ubos. And it takes time para ma-produce din yung leather and then yung production pa kasi handmade yung mga yan eh. Yep. So, mahaba rin yung process bago siya ma-produce. So, ang nangyayari, nauubusan na rin naman siya ng leather and
nagiging out of stock kami. Yun na yung nagiging exclusivity namin. Tingnan natin kung saan naabot tong saan naabot tong stocks natin kasi very limited lang din talaga siya eh. Siguro, pa-plan din namin siya yung mga ganyan na exclusive release kapag may certain design kami na parang hirap talaga hanapin Limited. netong leather na to, gano'n. Yep. Pero since ngayon, konti pa lang din naman yung SKUs namin, hindi pa rin namin siya magawa kasi 2 years pa lang din kami. Actually bro, nakita ko yung yung naganda na ko dun dun sa cow print. Sobrang ganda. Mahirap ba gawin yun? Natatawa nga din kami dun eh kasi every time na makikita sa akin, ang joke ko talaga doon, nanguli pa ako ng baka. Ganda nga rin talaga niya. Pero maganda so, niya. ngayon, ang tawag doon, ongoing pa rin yung pag-test ko doon sa Prada kasi hindi rin natin alam kung yung longevity pa rin. Nandoon pa rin ako nakafocus doon sa quality kaya ayoko pa siyang i-release. Actually, dami nagchat-chat na nga sa amin na kailan yung release niyan. Even yung mga influencers na namin, naka-close din namin, nagtatanong na kailan release yan? Mga ganun na sila, nag-aabang na sila. Kaso, yun nga, since we are more focused on providing best quality na susuntok talaga sa international, since international yung tinatarget din natin, tinatagalan ko dun sa process ng paggamit ko din talaga. Yeah. Sa bagay. Kasi may mga malalaman ka pa dyan. Kunyari, I would imagine, kapag tinest mo, nabasa, magpe-fade ba itong may ganun pa. Hahalo ba yung mga coloring, ganun. Yeah, may ganun pa. Which brings me to my next question, bro. Sa tingin mo ba yung clogs, just like the footwears? For example, meron ako dati nakita, Fila Disruptor. Do you think clogs is just a trend na mag-go by or do you think it's versatile na magtatagal talaga sa industry? Yeah. Feeling ko magtatagal siya for me eh. Kasi hindi lang naman, feeling ko naman everything will last naman eh. Kaya naman magtagal kahit kahit hindi lang clogs, ganon. Basta from time to time, willing kang mag-adapt tsaka mag-innovate. Okay. So, for me, kaya siyang tumagal kasi innovate din kami ng innovate pare. Kumbaga, patok to. Pasok dito. Ma-automate yung system na to. Automate na to. May AI na ngayon. Hanap tayo ng tropa na magaling sa AI dyan. Ganon. So, maglalas siya kapag continuous yung improvement yung ginagawa namin. Kasi yung mga international na brands na yun, pare, sila nga hindi tumitigil eh. Di ba? Ikaw pa kaya na nandito ka pa lang sa islands, di ba? Ka pa nga lang, pahinto-hinto ka. Sabayan mo yung international brands. Doon na nga papasok yung sinasabi mo na Fila Disruptor. Ang plan namin is there will be clogs or type of clogs for every occasion. Kunyari, pwede mo na siyang pang-ulan kasi ngayon hindi pa pwede pang-ulan yun, leather babaho yung mo doon, di ba? Yeah. Babaho, ang mga ngamoy putok yung paa mo nun, di ba? Ngayon, formulate pa kami ng mga, different materials na pasok sa kahit anong occasion or weathers, ganyan. Yep. And maganda dito, bro. Maganda yung sinabi mo na marunong din mag-adapt kasi even now, kapag nag-stay lang kayo dyan, winning product yan ngayon, pero we never know the market. Yeah, totoo. Kasi kailangan mong pakinggan yung sinasabi ng customer mo, saan ba sila interesado ngayon. And I think ngayon, base dun sa pag-scroll ko sa website nyo, I think recently lang ba itong na-release yung mga sandals? Kasi nakita ko may sandals na din kayo, di ba? Kailan yung sandals natin ba? Matagal na rin siya pero more on plain pa nung mga time na yon. Okay. Ngayon, nag-start na kami, lagyan na siya ng twist, lagyan na siya ng designs, ganyan. Pero before pa lang may sandals na. Siguro mga 2 months or 1 month after lang din ng clogs, banat agad daw ng sandals. Kasi makikita mo rin, pare, yung mga naka-toe strap, dami rin nakaganyan, di ba? Mga toe strap na sandals, di ba? Sobrang rin niya. Favorite din siya. Ano yung two trap? Yung ba yung two, parang dalawang... nakaganon sa dalawang okay. Meron ako yung dati. Di ba? Kahit even ikaw, market ka rin ng ganon, di ba? Yep. Bumibili ka rin. Actually bro, yung maganda din nakikita kung... ang pinaka-unique dito sa brands na to, kasi actually, customer na talaga ako ng clogs. Meron akong binibilan yan. Pero hindi
ang unique sa inyo, masasabi ko, is parang binili ko yun for business casual kasi madali siyang suotin. Actually, pwede ko siyang mapamalengke, grocery, pwede ko din siyang mapang business event. May ganun siyang versatility. Totoo. Pero ang uniqueness sa inyo is parang na-incorporate nyo ngayon yung parang nahaluan nyo siya ngayon ng streetwear brand na parang yung mga ibang designs parang, nga no, pwede mo nang suot yan in your streetwear na damitan. Exactly. Ganun nga din yung later na lang din namin siya na-discover yung pagiging pwede rin pala siya pang streetwear nga. Then kasi nag-start siya na parang more on casual kasi yung design niya plain lang di ba? Nag-start kami na plain lang tapos hanggang sa nilalagyan na namin ng touch ng streetwear. Pumapatok Pumabalo pa din Ngayon, feeling ko kaya nagkaroon ng ganon kasi yung fashion kasi ngayon, pare, wild na rin yung fashion ngayon. Iba-iba na. Yep. So, yung mga tao, nagmi-mix and match na din sila So, yun ngang mga loafers natin, pare, ginagamit na yan ng naka-sweatpants. Di ba? Di ba? Before, nung panahon ko, alam mo, tanda na no? Yun sa amin, hindi pwede yun, pre. Parang mali yun Baduy. Oo, baduy yun, men Pero ngayon, nag-i-improve na talaga. Grabe din yung hindi na siya masagwa. Nabago na din yung perception natin towards sa mga ganong klaseng Kaya feeling ko, may mga nag-try din na casual wear to. Hindi. Susuot ko to pang party, ganon. Yeah. Sabay, ako. Dun namin, hanggang sa nakikita namin, yung mga nagtatag sa amin, mga geng-geng na. Geng-geng na kayo Nakita nyo yung change sa market from like yung mga usual customers nyo na mga casual, mga corporate na tao, yung mga ganon, di ba? tapos nagkaroon na ng ibang audience. Totoo. Hanggang sa yung mga nakukuha naming influencers, yun din sila, mahilig din sila mix and match. Tapos pagkakita namin, maganda, may dating kahit halo-halo Actually bro, masasabi kong medyo on top yung market na ganun. Kasi I would imagine kung clogs talaga na parang locally made na plain, ang targeting, na-imagine kong customer persona ko dyan, mga nagbe-business casual So yung ads ko dun, tatargeting ko related sa kanila. Mga kunyari, business casual na suot. Kunyari, kung magtitinda ka ng mga ganun sa Uniqlo, kilala mo yung tao na tatargetin mo. Pero ngayon na even pala yung mga streetwear na nagsusuot. So ngayon, even yung mga ads niya, pwede nyo nang laruin. Yun. Nasa trial and error stage pa rin kami kasi since 2 years pa nga lang din kami, inaano pa rin namin yung market namin kinikilala pa rin namin sila on process pa rin kami ng pagkilala dun sa market namin nun Katulad ngayon, nadadagdagan ng mga fashion motherfuckers na ngayon. Di ba? Yeah. May mga sumasali ng ganon. So medyo magti-twitch tayo dun sa contents natin. Ang hindi lang kami nagti-twitch sa contents is yung pag-promote namin sa Marikina. Lagi pa rin namin siyang inahalo. Lagi pa rin namin, kasi yun naman talaga yung kasi yun trademark nyo, gano'n. Yun naman din talaga yung trademark na Marikina made to boy. Yeah. Di ba? Huwag kang makulit. Di ba? Parang ganon. Tama. Inaano pa rin namin siya, as much as possible, hindi namin iniiwan talaga yun. Kasi, talaga siya more on heritage na kasi talaga yung shoemaking sa Marikina di ba? Tama. Pero bro, eto, ang tanong ko, how do you stay. Since sinabi mo sa akin, ini-aim nyo yung parang international quality, paano ko pa din malalaman na tatak Marikina to, Filipino locally made to, kapag, let's say, pumalo na kayo sa international market? So, paano nyo kinikip yung trademark na yon na kahit na pumasok na kayo sa international market, kapag nakita nila yung product nyo na yan, alam nilang gawang Pinoy yan, ganun. Yeah. Doon sa part na yan, na pagpapanatili nung parang trademark namin na Marikina made, doon na pumapasok yung mga ads na pinupukol nga namin. Okay. More on kwento ng mga sapatero. Doon na namin siya in-incorporate na parang sa mga shoots na ginagawa namin, may mga kwento na ng sapatero to. May mga makikita kayo na mga
pictures sa amin na nandoon yung kwento nila ng mga sapatero. In-interview ko rin sila nun. Okay. Na inalam ko yung kwento nila. Tapos habang binabahagi ko sa audience namin or sa community namin yung kwento, doon ko na binabakbak yung CHC, Marikina Made Clogs. Kaya para sa akin, ang madidistinguish nila yon kapag yung word na marinig nila yung CHC. Since kasi ang meaning nung CHC is culture holds currency. So kapag narinig nila yung yung nakita nila, naka-embed din naman kasi yung brand namin dun sa footbed eh. Yeah. Makita nila yung CHC, dinidugtong talaga namin siya sa Marikina Made. And of course, pag bumili ka, ngayon, since tinatatak nga namin sa kokote ng mga tao yung CHC Marikina Made Clogs, might as well, nakadikit na talaga na Marikina Made siya. And from there, kahit makatago siyang international, CHC, Marikina yan Di ba? Ganon yung namin, Okay. strategy namin. Eto, speaking of, talking about international, ano bang nakikita mong way ngayon maka-bridge through international market? Kasi I'm seeing some great Filipino clothing brand ngayon na nagtumatagos na sa international market. Particularly, nakikita ko sa TikTok, sumisikat ngayon yung Charlotte Folk. Nakita ko sila sa New grabe York. din yun. Grabe din yun. Rich Boys ngayon, nakikita ko yung mga model din nila. Pero ito, yun nga gusto kong gawin yung dalawang example na yun as ang positioning kasi for me nung Charlotte Folk is nakikita ko siya parang pinosisyon nila kagad na international brand. Yeah, totoo. Pero yung positioning nyo is more on Filipino kami, Filipino locally made kami. I guess kung paano mo nakikita siyang tatagos sa international market? Anong nakikita mong vision diyan? Unlike kasi dun sa Charlotte Folk, tsaka dun sa mga Rich Boys, mga malalaking na rin kasi sila eh. Yeah. Brand na rin sila. And then, capable sila pare. Capable sila na gawin yun eh. May Kasi resources. kaya nila eh. Kaya nila. So, sa amin naman, ang way namin is yung, since puro heritage nga lang din ng Marikina yung pinopromote namin. Tapos etong sila Charlotte Folk, kaya nilang gawin yon, which is kami, hindi namin kaya. Ang ginawa namin is ngayon nga may ongoing na kaming pinadala sa ibang bansa. International na personality din siya. So ang balak naman namin gawin is yung mga yan kasi may dignity rin yan na binild. So bago nila i-promote yung product, they have to test it out first, di ba? Yeah. So, ganun yung approach ko ngayon. Pinapakilala ko na local brand tayo, Filipino made tayo, Marikina made tayo, na ganun tayo. Tapos, ipapa-review natin ngayon sa international. So, magkaiba yung taste ng Pilipino, iba yung taste ng ibang bansa. Let's see kung magustuhan nila, di ba? Yeah, tama. Yun yung namin ngayon ng kapatid ko, ginagawa namin ngayon. Okay. And particularly is this like hiring lang mga UGC creators, yung mga user generated content? Kunyari, meron kasi ngayon familiar ako sa marketing concept ng UGC kung saan magse-send kami sa iyo, promote mo to, and then there's some type of exchange na mangyayari. Either may commission sila sa mga sales, Yung kickback, affiliate, ganun. para mga ganon. Mga ganon. Sa amin, iba eh. Okay. Iba yung mga tinap namin. Kasi yung nag-top pala sa amin na international personality na to, nag-i-interview din siya. Okay. So, hindi siya nakafocus mainly sa pag-create ng mga fashion contents. Wala siya sa ganong side. More on, nandoon siya sa side ng mga music, tapos ni-interview niya yung mga rapper, ganon, experiences, ganon, music. Ngayon, ang gusto lang namin sa kanya is make feedback for our products, di ba? Okay. Ayun lang. Tapos, from there, pag nag-feedback sila, kung may chance na i-promote, kasi gano'n naman lagi yung dyan eh, na pag nagandaan kami, po-promote namin to. Kapag hindi, sorry. Yeah. Di ba? Ganun lang naman yung usapan dun eh. So, ayun yung namin, waiting kami ngayon ng feedback sa kanila. Kasi,
gagamit-gamitin pa muna nila yun di ba? Yup. Same din naman sa ibang influencers, kila TPC, well, ginamit talaga muna nila talaga ng matagal yan bago nila i-promote. Ganon din sa kanila. Yun nga lang, since hindi nga sila fashion, more on, ano talaga sila, critic talaga sila. Parang ganon sila, men. Kaya, Okay. ayun yung gusto ko, pre. Kasi kung fashion content creator ka, tapos taga-ibang bansa, more hindi ka naman magpo-focus din dun sa quality. 'Di ba? Ang mainly focus mo is creating content using those products, 'di ba? Yun, critic talaga. Di mabibigyan ng magandang feedback. From those negative feedbacks man yan, positive or negative feedbacks man yan, di ba? Okay. Pasok yun, kakainin ka yan, o lulunukin ka yan. Okay, so ginagamit niyo siya as starting point. Bro, you mentioned TPC. I would say kung kilala niyo si Keith Lee, nagre-review siya ng mga food review, and pag ni-review ka ni Keith Lee, sobrang patok kagad yung ganon. restaurant mo. Si Keith Lee, sikat siya sa US. Laging kapag ni-review niyo itong restaurant na to, binigyan kanya ng mataas na rating. Pero pinagkakatiwalaan siya ng mga tao kasi totoo siya, hindi siya nang bullshit. I would say si TPC yung version ng Pilipinas na gano'n eh. Pero bro, kwento mo kami ng story dyan. Paano kayo nagka-collab ni TPC pala? Ang nangyari talaga kasi dyan kay TPC is yung kapatid ko, Okay. yung nag-reach out sa kanya. Yung business partner ko nga na kapatid ko. Tapos, nakita na kasi namin nun na nagpo-promote si TPC. Ngayon, ang nangyari, syempre, hindi naman ako ganun ka, alam mo yun, mayabang ako, pero humble pa rin ako dito sa mga products ko. So, alam mo yun, may doubt pa rin ako na May mapapansin tayo, Eh. na mapapansin tayo. Kung sa product-wise, pare, wala, lalaban to. Okay. Natatakot ako na hindi naman tayo mapapansin yan eh. For sure, ang dami nagme-message dyan eh. Yung kapatid ko, pare, 10 years na niyang idol yun. Ewan ko kung ilan yung exact, 12 yata, basta ganon. Ganon na niyang idol talaga yun. Tapos ngayon, meron siyang manager dun sa work niya na sa kanya. Sabi niya, ba't di nyo i-chat sa TPC? Ba't di nyo i-message na i-ano nyo tong product natin? Ngayon, nagkaroon ng lakas ng loob ng kapatid ko. Kinat niya ngayon, napansin niya. Nung na-meet pa nga namin si TPC, pare, pinakita niya yung inbox niya. Grabe, sobrang wild ng mga gustong magpa-promote. So, may dahilan daw ba kung bakit nag-stand out yun sa inyo, yung message nyo? Ang nangyari naman doon sa kanya, lumabas yung ads. nakita Napukol siya, niya na. men. Napukol siya. Okay. Oo, nakita niya yung ads. Kasi yung nagra-run nga din nun, kapatid ko. Siyempre may funneling system din dyan. Lumabas. Tapos ngayon, ang sabi niya, parang nakita ko to Parang nag-chat sa akin to. Kasi, randomly lang siya nag-check eh. Yeah. Parang nadaanan ko to, balikan ko nga. So yung awareness. Ganun lang. Galing. Galing, di ba? Bigla lang umano sa kanya niya. Ganda na ito Parang nag-chat na to sa akin. Parang same yung picture na sinenda. Nag-backread ngayon siya. Doon niya nakita yung message ng kapatid ko. Tapos doon na hanggang sa nagkita na kami. Kasi binigay namin yung products. Tapos ayun. Grabe, sobrang intact ng community niya, brother. Grabe, talaga. As in converted talaga kay TPC. Well, he's known for his dignity, di ba? Gaya nga ng natin na nakabuild talaga siya ng ganong kalakas na community na nagtitiwala kung ano ipopromote niya. So, siya rin, di rin siya pwedeng magkamali ng i-promote, pare. Tama. Ayun yung side naman niyan, need niya maging careful. Kasi baka may ma-promote kang product dyan na wak naman, di ba? Tama. Ganon yung naman sa kanya. Yung reputation kasi yung iniingatan ng mga ganong influencer eh. And so far ba sa mga ganyan yung collaboration, since nag-work yung kay TPC, hindi ba pwede nyo ding i-scale yung mga brand deals with like influencers or existing, meron ba kayong current na ginagawa dyan? Ongoing naman, since ayun nga, nakatagos na din kami sa known personality. Yep. Diyan din unti-unti na rin ng pakilala. So, ayun na, may mga ongoing na naman din na, siyempre, ayoko pa rin banggitin kasi hindi pa naman sure di ba? Yep. Di ba, parang, baka baka ma-jinx. Majig. Yeah. So, may mga nakaplanta naman ng mga ganon, pero,
ayun nga, ano na lang din, waiting na lang din kami ng mga collaborations with them, ganun. Okay, okay. Bro, eto, looking at in the next 3 to 5 years from now, let's say lumalaki na yung brand, nag-grow pa siya lalo, nag-scale na kayo. I guess, ano ba yung mga, in terms of, let's talk about operations-wise first, and gusto ko din itap yung lifestyle. Let's say operations-wise, paano nyo ba siya i-scale? I would assume, are you planning to build your own manufacturing na din? Parang sariling manufacturing facility nyo? Or paano nyo ba nakikita yung expansion growth nito? So, sa amin naman, expansion-wise, for the product itself, of course, additional SKUs, Yup. mas maraming pagpipilian kasi di pa rin naman talaga ganun siya kadami. Yeah. And then, sa operation, unti-unti na ako nagpapasok ng mga tao. Habang nagkakaroon na din ng pera from time to time, Yeah. diyan ko nang inaayos yung mga system na, ito, may editor na ako dito, may tagapak na ako dito, yung kapatid ko, focus siya dun sa, magic niya sa ads, di ba? Yeah. Tapos ako, more on, ako na yung nakatingin dun sa overall operation, kung tama pa ba yung mga pinagagawa natin. And then when it comes dun naman sa paggawa ng own manufacturer, kapag nag-create kasi ako ng bago, yung kukuhain ko rin na sapatero, men, dun din sa Marikina manggagaling. Kasi dun talaga yung mga OG na gumagawa nun, pre. Tama. So, for me, i-help ko na lang yung manufacturer na yon. Yep. Kumbaga, tulungan mo ako, produce tayo ng ganitong products, benta natin sa, unti-unti natin improve yung warehouse nyo. Ganun yung plan ko. Kasi, ang problem ngayon is yung gumagawa, anong tawag dito? Konti na lang din kasi sila eh. Alam mo yon? Okay. Konti lang din yung skilled eh. Yung mga matitindi yung experience. So, pag gumawa talaga ako ng bago, hatakin ko lang din dun sa manufacturer ko, di ba? Yep. E di, pagandahin na lang natin yung pagandahin na lang natin. Yun yung bigger picture na nakikita ko na parang papasiglahin ulit natin yung pasiglahin ulit natin nga yung Marikina. Malay mo naman, di ba? Di natin alam eh. Malay mo magawa natin ang paraan. And isa ako na matatandaan nila na si J. Brian Santiago, yung naging susi nun. Yeah. Kung paano nagkaroon ng ang gaganda ng establishment, ang gaganda na ng pagawaan nila, and then doon pa rin sila handmade pare. Yung kung ano pa rin yung culture na na-build nila, yun pa rin yung ginagawa nila. Same, ganun. Yun yung plan ko nun, 3 to 5 years. Okay. Let's see. Di ba? Exactly. And bro, as far as exit goes, kasi familiar din ako sa mga exit plan. For example, let's give KCO as an example. Recent guest namin si Josh. One of the common path or sa mga brands kasi is once na ma-scale nyo na, may SOP na kayo, standard operating procedure, maayos na operations, pwede na kayo ma-acquire ng mga bigger companies eh. For example, in the food and beverage, pwede sila ma-acquire ng Robina, Jack and Jill. Dito ba sa side mo, plan mo din ba siya i-exit? Parang mag-grow na to ng sobra. Bilhin ka ni, for example, Birkenstock. Di ba? Kasi may local brand sila dyan, for example. Ano bang nakikita mo sa kanyang vision? Or is it just more of aalagaan ko tong baby ko to hanggat sa masustain natin to and pass it to next generation? Parang mo ba siya nakikita? Feeling ko sa akin, since yung shoemaking nandoon na kasi talaga sa Marikina eh. Yeah. So even before pa, nandoon na sila. So eto ako, pupasok ako sa picture para i-improve pa sila or mas ma-highlight pa sila para mas makapag-innovate pa sila. So, to answer your question na anong tawag dito? Saan mo siya nakikitang parang exit plan mo or end goal mo yung doon? kung ibibenta ko siya, feeling ko hindi. Okay. Parang kalaban tayo dito pare, parang gano'n yung sinasabi mo na parang Birkenstock ikukuhain nila. Nilalaban ko nga pare yung natin eh. Yeah. Yung sariling atin pare. So, Okay. feeling ko
ilalaban ko siya hanggang dulo kung hanggang saan man umabot. Ilalaban ko siya tapos, pass it to the next generation na nga lang din talaga. Parang kagaya niyan, yung mga pinsan ko, ginaguide ko din sila na on how they do things, di ba? Yung mga ganyan, since sila na rin naman yung next generation in line gano'n na lang din siguro gagawin ko. Tama. Papasa ko na lang siya, ilalaban ko na lang siya hanggang kaduluduluan, hanggang saan man abutin to. Tapos pasa, gano'n. Ganun yung nakikita ko sa akin Ito bro, na-curious ako dyan kasi na-mention mo, kunyari for example, nasa likod ng camera yung kapatid mo and then yung pinsan mo. Na-curious ako kasi a lot of times, even si Frank yata nagsabi nito kung naniniwala ka ba dun sa yung work with your brothers, yung work with family members. So, kasi yung iba, ayaw nila masira yung relationship, medyo magkaka-conflict. So, paano ba nagwo-work yung dynamic mo? Or let's start with the beliefs first. Naniniwala ka din ba doon? Or, pero sa tingin ko, hindi ka naniniwala doon kasi ka-work mo sila. Anong stance mo doon? Sa akin, wala kita nyo naman, yung family members ko lang din talaga yung kasama ko sa team More on, agree ako doon kay Frank na, ayun nga, na kadugo niya yung mga kasama niya doon sa kadugo niya yung kasama niya doon sa team niya. Kasi sa akin naman, ang take ko naman doon is way before pa kasi, short story lang din, way before kasi nung college, may option ka kasi noon kung meron kaming tinatawag na semi-regimental system. So, siya, semi-military system kasi nga, seaman kami. Seaman nga kasi yung course ko nun, di ba? Okay. So, kwento lang natin to. Kwento ko lang, maganda rin kwento to. So, pagpasok ko pa lang ng room namin doon, may pumasok na estudyante, pare. And then, pinag-push up niya lahat ng mga naka-antak na polo shirts. Okay. So, ako, sabi ko, estudyante lang din to Bakit may authority to na magpa-push up? Yeah. Tapos pag nakita mo yung itsura nila, sobrang snappy nila. Polish. Oh. Walang lukot, walang Irish plenant, yung mga himulmol. Sobrang clean nilang tao, alam mo yun. Ang ganda ng aura nila, malinis sila. Totoo. Tapos, ngayon sabi ko, ba't may authority itong mga to? Yun, ang nangyari doon, nung kinausap ko, doon, pala sila, parang mga COM sila, Corps of Midshipmen. So, may option ka na maging normal na estudyante or maging officer. Yung officer, may authority na mag-push up ka dyan. Di ayos yung mukha mo push up ka. Ngayon, bilang batang tondo, di ako papayag na ako yung pag-push upin mo. Pareho lang tayo nagbabayad dito. Kaya pumasok ako dun sa mas mahirap na way. Doon ako sa nag-officer. Bago ka maging in authority doon, may certain period of time na training. Okay. 6 months ka muna, parang police lang din, na parang 6 months ka munang training before ka ma-recognize as third officer. Okay. So, kung i-relate ko yung doon sa kwento, nung doon sa family members ko, why I choose my family, na-build ko kasi yung character ko as leader. So, kapag leader ka, walang pinipili yan. Even family members, kaya ko kayong utusan. Na-build ko yung ganong karakter ko na ikaw makulit ka, anong tawag dito makulit ka, ano ka sa akin, ganito ka sa akin. Ang tawag dito, payuhan kita ng matindi. Ganon yung ano ko sa family members ko So, simula bata pa lang yung mga yan, kagaya ko, pinsan ko. Best example. Simula bata pa lang yan parin. Hawak ko na siya. So, kung paano siya mag-isip ngayon, paano siya mag-decision making, may influence ako. So, nire-respeto ako ng taong yan and never akong tatalikuran yan. Same din sa kapatid ko. 5 years yung gap namin, natutukan ko rin siya lumaki. And then, malaki rin yung influence ko sa kanya. So, kung paano siya mag-isip ngayon, may ambag din ako. So, sino ba i-respetuhin mo kung may naambag siyang knowledge? Yung mo lang din, yung kapatid mo lang din. Kaya yung mga yan, ko talaga sila, handled ko talaga yung mga yan. Kasi nga, yun yung nakuha ko nung college ko Kaya ako kinuwento siya kasi more on discipline, leadership, ganon. Okay. So, I would assume, yung
parang kinuha mo is same values na kayo nitong mga taon to eh. Kasi yung mga naturo mo sa kanila, ganyan na din sila lumaki. So parang parang mga technically parang mga improved Clone. version mo na to eh, or replicas mo na to. Exactly, ganon na nga talaga siya. So, habang lumalaki sila, finifeed ko na sila ng mga important knowledge na kailangan nilang bitbitin. Ngayon, nung mga okay na yung edad nila, safe na ako yung mag-isip. Nalilesen na yung away, nalilesen na yung pagtatalo. Kasi they respect me, di ba? Na, magtiwala tayo kay Kuya Bray. Alam niya yan. Ganon din sila ng ganon sa akin. Humihingi rin ako ng idea sa kanila, bigay nila sa akin, tapos andito pa rin na ako yung in-authority. Wala dito yung, tangina ka, mag-anak ko naman yan, di ko pak yan. Walang ganon sa amin. Kunyari, kasi before, since sobrang liit pa ng team, pati yung pagpapak sa kapatid ko. So, wala kami naging ganong problem along the way na pag inutusan ko siya, madedelay dahil nga kapatid ko naman Di ba may ganon, di ba pare? Parang sa pagkakaibigan lang din, di ba, na parang okay lang yan, si ganito naman yan eh. Walang ganon sa amin. Banat agad sila. Okay. Kasi nga, inaano ko talaga sila na maging ano tayo dito, hindi na tayo nagtitrip dito. Minsan lang ganon, hindi na tayo nagtitrip dito. Kapag may need gawin mo agad. Ikaw, medyo nade-delay ka, gawin mo rin to. Pinupukpok ko rin sila kahit mga ano ko sila. Kung may time na mumurahin mo sila, wala eh. Ganon talaga eh. Ganon talaga kung may time na makakapag ano ka, wala eh. Ayun talaga yung need mong gawin para sumunod talaga sila sa'yo eh. And well, ngayon, okay talaga. Okay ang lahat. Masaya ako na pamilya ko yung kadikit ko dito. So mas smooth nga talaga. And I guess yung pinaka nakita kong difference lang dito kung mag-i-start kayo, kasi hindi ko masasabi sa yung parang naging usapan to, parang usap tayo tropa, tara partner tayo dito. I guess kasi dito more on parang nagdesisyon si Kuya, sundin natin siya. Parang meron ng established authority doon. Okay. Exactly, ganon. Ganon na siya. So, yung mga yan, since alam naman nila na, alam niya yan. Ano na agad sila? Hindi na sila tumutulig sa na, naman di mag-work yan. Hindi, tiwala agad sila. Tama. Okay. Mas okay din yun. Kasi I would say, ang biggest ano lang dyan is kung meron kayong conflict of opinions, kunyari, yun nga yung factor, tropa-tropa lang. Ganito ko kasi siya tropahin in normal, kaya kapag nasa work tayo, ganito na lang din. Kasi even ako bro, nagka-experience ako sa own business, nag-hire ako ng mga tropa, ganyan. And meron nga talagang, kailangan mo nga talagang i-differentiate. Kapag nandito tayo, boss mo ko. Pero kapag nandito tayo, tropa tayo, may kailangan mo siyang i-differentiate eh. Yeah, pero in a nice way pa rin kung paano mo siya i-communicate dun sa ano. Kasi never naman din kaming yung na bad trip siya na, ito masyadong boss to ah. Yeah. Wala naman ganong naging feedback sa akin. Laging maganda dapat yung delivery mo rin. So, masasabi kong, actually gumigit na ako dun bro sa stance na yun. Masasabi kong, piliin mo. Like kung yung mga pipiliin mong tao ay fit talaga dyan sa role, why not eh? Pero kung sa tingin mong, kunyari ngayon, ang dami kong trinay ng mga tropa, parang even mga kamag-anak ko umano sa business ko, pero hindi sila fit sa ganyan eh. Iba tong mundo na to eh. So maybe, nandun ako na kapag tingin mo may harmony kayong magkakasama, gawin mo. Tama. Mafe-feel mo rin kasi siya eh, no? Tama. Which brings me to my point, bro. Podcast namin, Boys to Gentlemen, eto para ka nag-start as a young boy, nagiging tumatanda ka na. So, talking about the younger generation, kapag ba, bigyan mo nga kami ng tip, for example, na nakikinig dyan, young kid pa lang siya, wala pa siyang idea sa gawin sa buhay, pero naisip niya, gusto niya mag-start ng brand. So, what are the tips na ibibigay mo kapag nagsisimula pa lang sila? For me, siguro ang mapapasa ko talaga sa mga bata na mga dreamers, kumbaga kung tawagin ko sila mga dreamers eh. Yeah. Sila yung mga batang, alam mo yun, may idea na sa kanila eh. Nandoon na yung idea eh. Alam mo yun, naghahanap na lang talaga ng tamang timing yung mga yan, tamang pera, tapos magpukpok ng work bago sila magsimula. Yun na lang din yung mga kulang sa mga yan eh. So ang mabibigay ko sa kanila siguro for now, hanggang pasimula pa lang sila, wag silang mag-expect ng instant. Yun yung mabigat na mabibigay ko sa kanila. Kasi, gaya nga ng sabi ko,
Kagaya ni Frank, pare, di ba? More than a decade na sila, di ba? Di ba? So, ganun kalala yung work na need mong i-dedicate bago siya magbunga. It's not Alam mo yun? overnight. Yeah. Yung mga tao kasi, kagaya mo, pare, nagma-my day ka ng mga achievements mo. Di naman tayo nagpo-post ng... Di ba? Behind the scene, the boring walang part. ganun. Walang ganun. Yeah. Hindi kami mag-post ng behind the scene, yung mga problema namin. Hindi nyo na malalaman yun. Ngayon, ang nangyayari, pare, since nakikita nila yon, ang akala nila, instant lang to. Tama. Napagmumukha kasi nating madali, Sa highlights. kasi nakatingin lang sila dun sa highlights ngayon kung tawagin, di ba? Gandang pan yan. So ngayon, for me, since ganun kalala yung mga dinededicate na tao na yun, na years, huwag kayong mag-expect pa rin ng pupukpuk ako ditong work, kinabukasan may resulta. Walang ganun. Yung nag-gym nga, ilang buwan nag-gym yan eh. Bago lumaki yung katawan, di ba? Tama. Kaso, ayun yung nakikita nyo yung highlight sa iniidolo nyo, it doesn't mean na it's easy, pare. Walang ganun. Ngayon, ang isa pa na aanuhin ko sa inyo is, yun nga, huwag kayong mag-expect ng instant, and then, ang need nyo talagang i-maintain is yung endurance nyo. Okay. Kasi hindi talaga to, hindi to 100-meter dash. Marathon to eh. Nasa patagalan tayo dito eh. Hindi tayo yung Kaya ngayon, might as well, kung alam mo na patagalan to, pukpok ka na pukpok ng trabaho, walang resulta, tigil na. Ganun yung nangyayari sa mga tao ngayon eh. Yeah. Kasi nakita nila yung highlights dun sa isa, pare. Tangina, nagganto lang. Paldo na. Paldo. Tapos, ikaw ngayon, nag-start ka, work, walang resulta. Meron pa matitibay dyan, pupukpok ulit, work, walang resulta, tigil na ulit. Ang gawin nyo, ang best formula dyan is, pagpatuloy nyo lang yung work, even wala kayo nakikitang results. Yun talaga yung need nyong gawin. Magtrabaho ka lang na magtrabaho, damihan mo yung output. Ganun lang. Kasi parang sa raffle lang yan eh, di ba? More entries, more chances of winning. Yeah. So dito naman, more output, the luckier it gets. Ganun siya. Ganun ko siya tingnan. Na parang, habang dinadamihan mo yung output, dinadamihan mo yung nabibigay mo sa community mo, nabibigay mo na value, babalik din yan eh. In time pare, anuhin niyo ako kung hindi bumalik sa inyo yan. Basta alam niyo na tama yung ginagawa niyo. Yeah. So, ganun siya. More on patience pare, endurance, anuhin niyo sa sarili niyo na matagal pa to. Yup. Kasi ako noon, nung nagwo-work pa ako noon, ang tansya ko nga noon, pare 5 years eh. Bago ako makapag-quit eh. Dinamihan ko yung output. Kesa nag-focus ako dun sa results, dinamihan ko na lang yung output. In-enjoy ko yung process, niyakap ko yung process. 2 years pare, nagawa ko siya. Yup. 'Di ba? Pero ganun ko siya tingnan, ang layo. Tama. 'Di ba 5 years? So ganun yung iset nyo sa isip nyo na matagal pa tong gagana, pero need ko siyang gawin. Actually bro, may add nga ako dito eh. Ang ganda rin sinabi mo, I think ang missing component or ang kailangan din nilang marinig dito is yung think long term pero move with urgency. Yeah, Na parang yun. may sinabi diyan na si Frank na parang bilisan mo pero wag kang Magmadali. Yan. Exactly. So, yun ang ganda nun kasi even I'll reference this. School of Hard Knocks, nag-interview sila sa US. Meron isang billionaire doon nagsabi, parang tinanong niya, if you need to make $1 million next year in a whole year, what would you do? Tapos sabi niya, I don't think in years, I think in decades. Parang nakatingin talaga siya sa decades. And billionaire to nagsabi na to ha. So parang long term talaga sila mag-build kasi hindi nila tinitignan to as overnight success na kasi ngayon na-promote na overnight success and it takes time pero if you move with urgency malaking pagbabago na yung kailangan magbabago sa buhay mo. Ganda nung sinabi mo bro, and I guess one last thing doon, yung sinabi mo din na ang nakikita nyo lang talaga sa social media is highlights. Kailangan din nilang malaman at itatak sa utak nila yun na ang social media for highlights lang yan. Tama. Hindi nyo Sino ba namang magpapakita pa rin ng mali nila, di ba? Problema, yung mga utang, yung mga bills, Yes. yung mga nangyayari na mali sa operations, di ba? Yung mga reklamo, yung mga client concerns, yung mga ganon.
hindi nila makikita yan eh. Pero ang ganda nung sinabi mo kasi pag nanood ka ng mga ganitong podcast, for example, merong mga founders diyan, merong mga creators diyan, merong mga CEOs diyan na magsasabi sa na yung mga struggles nila, yun yung kailangan mong alamin. Wag ka lang tumingin doon sa Lambo, wag ka tumingin doon sa totoo. mga highlights ng mga yun. Kasi pero lagi kong tanong bro, kapag even dito sobrang daming dumadaang supercars dito. Even may kapitbahay ako dito naka-Lambo. Actually, hindi ko na tinatanong, ganda nitong Lambo na to pero anong ginawa mo para makuha yan? Di ba? Exactly. Well, ganun tayo mag-isip na parang na need nating alamin yung process. Kung paano mo ba nakuha yan. Hindi yung tatanungin mo na lang na magkano yan, yung mga ganun, di ba? More on the bigger picture tayo nakatingin talaga agad eh. So, ayun yung iwas-iwasan nyo, yung pag na-meet nyo yung ganito, alamin nyo yung process, di ba? Kung paano, tanong nyo yung paano. Laging ganun, dapat ganun sila mag-isip. Para hindi lang highlights yung nakikita ng mata nila. Tama. And bro, eto, kung babalikan mo yung younger version mo, meron ka bang babaguhin or parang mas, paano kung kakausapin mo ngayon yung younger version ni Jay Brian Santiago, ano yung, may babaguhin ka bang diskarte sa kanya para mas mabilis kang makapunta dyan? Or hahayaan mo lang ba siya? Ano ba yung mga words na sasabihin mo doon sa kanya sa younger version mo? Siguro, para sa akin, as is lang, siguro more on, lumaki kasi ko pa rin na lang din eh. Na alam mo yun, sa family lang din namin, hindi rin ganun kararangya yung yung mga family members namin eh. So, wala ako masyadong tao doon na nakakausap para maano ko yung character ko na about business. Kasi walang Businessman lang. yeah, wala talaga eh. Wala dun sa family namin. If may ma-miss out man ako, di ba? Sorry, ganun. Tapos, may babaguhin, wala akong babaguhin eh. More on bubulungan ko lang siya. Ang parang sa akin, ang ibubulong ko sa kanya na parang na kid na ayos lang na nagsimula tayong mahirap. Masarap gumapang dito. Kasi ayun yung ano ko pa rin nung bata ko eh. Siyempre, di pa naman ka matured ka mag-isip. So, nung younger days ko pare, kine-question ko talaga eh. Simula nung pumasok ako ng school, na nakita ko yung bag nung kaklase ko, ang ganda. Tapos sa akin, pangit. Yeah. May baon na masarap to ah. Tapos ako wala. Doon ko na-distinguish na, fuck, may mayaman tsaka mahirap. Sabi kong ganon. Ngayon, syempre, bilang hindi ka pa mag-isip din, na sasabihin mo na, i-question mo yung parents mo eh. Yup. Na parang, Ba't ganito lang tayo? yeah, di ba? Exactly. Ba't ganun? Ba't sila, minsan sinusundo pa nung mga parents sila na nakakotse, tapos tayo wala. Ganon. May ganon akong part nung younger days ko. So ngayon, ang ibubulong ko lang sa kanya, yun nga na, okay lang yan. At masarap din talagang, alam mo yun, yung paakit ka ng hagdan, kesa yung nandoon ka agad sa taas. Kaya, wala akong babaguhin sa kanya. Everything happens for a reason. So, proud ako na ganun yung inanuhan niya. Doon siya nanggaling, di ba? Masaya ako. Kaya wala talaga akong babaguhin doon. Actually, bro, ang ganda din yung sinabi mo kasi even sa mga, I would say, if you were born with money, parang at some point in life, parang you'll get used to it eh. Parang breathing air. Like, simula bata ka, humihinga ka na eh. So parang ngayon, ano ba tong, wala na akong enjoyment sa paghinga ngayon eh. In short, yung mga, the best part about earning money at the very top is yung may comparison ka na kumakain ako ng 5,000 pesos na steak. Pucha, 20 pesos lang yung almusal ko noon ah. Yung mga ganon. May something ka na pwede mong i-compare yung pinanggalingan mo. And I would say, isa yun sa mga best parts ng kapag umaangat ka na sa buhay. Okay. Yung, alam mo yun, yung na-experience mo na yung mga ganito na dating hindi mo na-experience, di ba? May ganun ka na nga talagang comparison and sobrang sarap niya sa feeling. Sobrang fulfillment mo na fulfilling siya na parang nung bata ka ganito, tapos ngayon ganito na. Kaya diyan ka lang. Pagdaanan mo lang talaga yan. Ayos lang yan. Mahirap tayo nun. Ayos lang.
Exactly. Eto bro, jumping to the last part. Sa tingin mo, ano yung mission mo dito sa buhay mo? Napag-isipan ko na yan, brother. Yung ano na yan, yung mission ko na yan sa mundo. Siguro, kung kikwento ko ngayon, siguro way before pa, college eh. Alam ko na siya eh, college pa lang. Ganun ako kalalim mag-isip na at the early stage pa lang, iniisip ko na kung ano yung mission ko. Tapos, ngayon, ang nalaman ko na yung mission ko talaga is, of course, first, yung magpayaman nga para makapag-payback sa pamilya, at least may experience nila para yung best of the best. Yeah. Kung kaya kong bilhin para yung mundo, hinihiling ko niya rin nanay ko, gusto ko ng earth, gusto ko ng kung kaya ko lang parang bilhin yon tapos ibigay sa kanya, ayun yung first mission ko. Yeah. Yun, payback sa parents and gawing komportable lahat ng tao sa paligid ko. Well, ngayon, nagagawa ko na siya in a little ways nga lang, pero yun yung first mission ko na pagaanin lahat ng buhay sa paligid ko. Yun talaga. Tapos, and second, kaya pare sabi ko sa'yo, excited ako sa podcast na to. Kasi ito rin yung isa kong mission for me, is to educate and to influence. Na parang, i-share ko tong experiences ko. Journey mo? Yeah, journey ko na from rags to riches talaga, anak ng pedicab driver, anak ng sari-sari store owner, nakatagos, kaya mo din pare. Kaya mo din. Yun yung next na gusto kong ipakita. Well, ito, nag-start na. Nagsisimula na nilang marinig yung mga gusto kong sabihin. So, yun yung next, yun yung isa sa navivision ko sa sarili ko na yung purpose ko. Is yung mag-mentor din ng mga tao na na mga okay din ng mga tao. Of course, yung syempre pipiliin mo lang din yung hindi naman lahat kaya mong tulungan talaga, hindi ka Superman, di ba? So, yun, marinig ng mga tao, ma-voice out ko yung experiences ko, and then maybe may matutunan sila, di ba? Yeah. Di natin alam. So, ayun, first yung makatulong sa parents and sa lahat ng nakapaligid sa akin, kahit na third cousin ka pa, kung sobrang yaman ko naman, ay ditulungan kita, di ba? Why not, di ba? Ganon. Tapos yung second, well, yun nga, makapagbigay din ng value sa ibang Give back. tao. Yeah, for free. Yung kumbaga, yung mga ganito, libre naman nila mapapanood sa YouTube to, di ba? Yeah. Yun, yung mga ganyan, makapagbigay ako ng mga magagandang salita na pwede nilang bitbitin hanggang sa paglaki nila, di ba? And actually bro, even si Bright, tinanong ako sa behind the scenes. So sabi niya, bakit mo pala ako naimbitahan bro? Ang sabi ko lang is, maganda tong ma-document as part of your, parang kino-consider ko siya as logbook eh. Kasi even now bro, ang pangit nga lang, nagkaroon kami ng recent incident kung saan nawala yung mga ibang episodes namin. Pero meron kami mga logbook kung saan yung mga episode 1 namin. Kitang-kita namin yung improvement and sinishare lang namin journey namin doon. Yun lang talaga ang goal ng podcast na to. Saka ko lang na-realize as we go further, nung lumipat na ako ng condo, pumunta na ako dito, na magkakatagpo ka din pala ng mga kagaya mo, kunyari, ng mga like-minded people, and kaya sinishare ko din yung journey ko. Kasi hindi ko lang naman to journey. Along the way, may mga iba kang version ng voice dyan na naging gentleman in the future and masishare sa mga tao yan. And naniniwala ko, in the future, mas magbo-boom palalo yung brand nyo. But before we end, bro, anything you want to promote, go ahead, bro. Oh, yun. So, like nyo yung page namin, CHC ko, sa IG, TikTok, and Facebook. Tapos, syempre, follow nyo ako, Brick by Brick sa Instagram. So, upcoming events, abangan na lang natin kung sino pa yung mga collaborations na magagawa natin. Kasi since kahit pa paano, nakatagos na tayo sa mainstream, let's hope na lang na ang tawag dito na yung mga ibang rin na makakollaborate din namin. And then, from there, yung community nila, makilala din kami. Tapos, mag-open kami ng physical store for November and December lang sa Imus Cavite din. Let's go. For bare months lang pare. So, yun. Lang namin sa page namin yung location kapag okay na lahat. Alright. That's it for this episode. Brother, maraming salamat. Thank you. Thanks for having you. Thank you. Peace.